Good afternoon, everyone. So this afternoon, I'm going to discuss to you the millennials and the rise of the information society. So our objectives for this afternoon is to understand who the millennials are and who they are perceived. Second, we should distinguish the difference between the millennials from other generation. And we also want to know how the millennials control social media, be aware of the effect of the internet to us as human being, and know how technology affecting us humans and the world. And lastly, to be informed on how technology has changed over time. So what comes into your mind when you hear the word millennials? So who are the millennials? Could it be you? Could it be your parents? Could it be your younger brother or sister? So this topic will I will be going to discuss to you who are millennials, who they are, or what is the difference between the millennials and that in also the difference between the millennials to other generation, which is the generation Z. Okay, so here in the slides we have two pictures. So what can you observe in the pictures? So here in the first pictures, um, let's say we have here two lady, maybe they are best friends, taking picture with the use of their cell phones. And I know that it is very common since this actuation um, may be one of you or almost of you act this kind of actuation nowadays. Taking selfies, kung asa mo mga do, just like for example, when you are at mall, when you are eating, when you are walking together. So we are fan of taking pictures. We are fan of taking selfies, right? And to the other sides, we can see her a lady and maybe he is browsing social media like Facebook, Twitter, Instagram, and she is maybe liking or sending reaction to pictures that she might see into her wall. Okay? So, also, this situation is very common to us since we are nagagamit man tag social media and kana bitaw mag-open ta sa Facebook, di ba? Kapag gusto nato ang gi-post ato ang barkada, so mag-reaction ta, heart reaction, emoji reaction, or unsa-unsa pa man din nga mga reaction, haha, mga angry reaction. So ginabuhat na nato siya. So these two pictures are very familiar to you since kini nga mga picture kay ginabuhat ni nato every day. Actually, I think we do this every day, di ba? Kana bitang bag-o pa kang mata, mao pay pagmata nimo nya kuha din sa imong cellphone. Then post dayon selfie, kagigising ko lang, post. And then one of your friend saw it and then simply react on your picture, di ba? So dili ni siya bago sa ato kay ginabuhat ni nato siya every now and then. So what are the age bracket of the generation? So, this is the age bracket of the millennials. And according to Pew Research 2018, the label millennials are those who were born between the years 1981 and 1996. So, kung pintahon siya, since we are now year 2024, ang age bracketing sa ginatawag na millennials is 28 to 42 age now. 42 years old. 28 to 42 years old. So,
assess yourself. Uy, bilong ba ko sa millennial? Or si mama o si papa, ay bilong pa day sila sa millennials, diba? So you can now assess yourself kung unsa, kung millennial ba ka o asa ba ka na belong na generation, o kung dili pud ka belong sa 28, basig ang imong edad is 16, 17, 18, so dili ka millennials. So kabalo na ka nga dili ka millennials kay wala man ka ani nga age bracketing. So asa man ka padulong ani, unsa man ka nga generation. So maybe you are belong to generation Z nga ginatawag nila. So unsa may kalahian nila sa unsa may kalahian ni millennials into other generation. So millennial personality we have here, and to other generations on millennials. So the millennial personality, they are very much open to change. Ito yung mga personalidad ng isang millennial na tao. Open sila into change. Pasabot, dali lang sila mo adapt. Pag naay mga changes, maka-adapt dayon sila because they are open. Dili sila close-minded. Adaptable sila kung unsa ang nagahitabo sa sosyedad. Okay? And compared to other adults, to the other generation, their ethical perspective and racial perspective are more diverse. So, ano makaingon man tanong nga they are ethical and racial diverse. Some millennials, if you can observe, Pinoy, nagchat-chat, nakaminyo og tagagawas. So, ang Pinay, nakaminyog Amerikano. So, yung culture ng Amerika ay nagiging culture na rin ng isang Pinay, di ba? Kasi itong mga millennials, nandito yung kumbaga pa, open sila sa lahat ng lahi. Dito na nagsimula na yung mga Pinoy, yung mga Pinay, mas nakakapag-asawa ng mga dayuhan. That is why they are more ethical and racial diverse. Mao na siya ginatawag no kay dili lang man it doesn't mean nga when you are Bisaya, then you also marry Bisaya. Kasi ganito yung trend noon. Kapag Bisaya ka, ang imong maminyuan, Bisaya gyapon. Kay dili man mo magkasinabot sa Tagalog. Kapag si Tagalog ka, ang imong maminyuan, Tagalog ra gyapon, kay dili man ka makasabot sa Bisaya. But when it comes to millennial, ethical and their racial perspective are more diverse. Kay nga naman, si Bisaya, makasabot naman siya Tagalog. Si Tagalog, pwede naman po siya makasabot sa kang Bisaya, and it becomes global. Kay dili na lang man, kumbaga pa wala ng communication barrier na nangyayari kasi open naman ang communication just because of what we call technology. So by the help of our internet, by the help of our cell phones, we can easily communicate into other country, and then yun na, nakikita mo na doon yung mga future mo, nakikita mo na doon yung pwedeng mapangasawa mo. That is why may pagkakahalo-halo na. Yung Tagalog, nalahian na siya og Negro, yung Tagalog, nalahian na siya ng Bisaya. So meron na siyang ganyan. So mas more diverse na siya ang millennial generation. And another personality ng Millennials are known for being, as the older generation says, self-centered. So, may pagkamakasarili daw yung millennials. The millennials' decision-making is, I want to do things on my own terms. So, meron silang ganitong perspective sa millennials. Pag sinabing millennials, unlike sa other generation, kasi when we say older generation, ang culture nila kasi noon is, kontento na sila kung anong meron sila. And if you can, by looking back sa culture dati ng old generation, kapag babae ka is, you don't have a right to go to school. Since they do believe that men are the one who will provide to their family. So,
men are most likely sent to school para pag dako, pag mahuman og eskwela, maka-provide sa family. And they have also perspective that women kay dira lang sa balay. O mangyungkyo lang ka dinha. Naingon ana good. Pero pag abot sa millennial generation, murag it is more open nga ang babae kay eskwela kung unsay trabaho sa lalaki, trabaho na pud siya sa babae. Diba? Ingon ana siya ang ilahang perspective. So, kumbaga pa, may power na ang babae dito sa when dito na generation and nandito na yung thinking nga kaya kong gawin kung anong gusto ko. O kana ingon ana siya nga thinking no kanang ay panghilabot ayaw pagbuot. O ingon ana siya nga thinking. So mas more on self-centered which is actually if I will be the one to assess, parang totoo naman din siya na self-centered talaga yung mga millennials. So ganun siya. Then another one, millennials develop their mind all through the electronic fields and progressively constructing their way to make social life and social network world. Diba? Millennials, they are most likely na naga-engage into technology and they are more likely to have that social life kasi just as what I've said before that sa panahon kasi ng mga millennials ito yung kumbaga pa na open yung communication na wala yung barrier noon kasi noon magpadala ka lang ng sulat, telegrama, perti pa yung mahala basig mauna pa ganang mauna pa kag moabot sa imong telegram ningon ana no. So sila yung mga millennials, sila yung pinakauna na gumagamit na ng cellphone, ng mga computer, and any other modes of communication and become more social. And kumbaga pa parang, alam niyo yung tagline ng Globe, yung abot ko ang mundo. Kasi isang send mo lang ng message, pwede naman sa lahat ng mga tao, maabot naman niya lahat ng mga tao. And also, this raised in the era of people positive are more likely to be confident regarding to their work and progresses in life. And yes, it is true kay ang millennials is very confident naman talaga sila kasi ang mga generation ng millennials, this generation are more educated than other generation. Diba? This generation, kumbaga pa, ito yung generation na naningkamot jud inyong ginikanan nga paeskwelahon mo by, kumbaga pa, bisag nagkalisod-lisod na paeskwelahon jud. That is why, maingon po nato no nga, if we are educated, then we are confident enough. So, ma'am, paano naman yung hindi educated, ma'am? Although, siguro, less confident sila, but kung i-compare yung millennial na hindi nakapag-aral doon sa older generation, mas confident itong millennial na hindi nakapag-aral. Kasi they are, lumaki sila na kasi sa technology and even gani, if you can observe, even those mga bata na hindi bitaw sila tinuruan kung ano yung cellphone, hindi sila tinuruan kung ano yung computer, but they know how to use cellphone. They know how to use computer, di ba? So they are confident. Makakita dyan po silang trabaho kay dili man sila murag tanga-tanga lang. So mao na siya ang difference sa millennial into other generation. Another one, they are optimistic rather than the other generations to be more effective and fortunate than their mothers and fathers, di ba? Makita natin, just like for example, kung yung mga magulang natin is nasa 60s, 70s na, parang kung nandiyan ka sa bukid, ayaw na nilang umalis sa bundok kasi tingin nila kapag nag-transfer sila, baka mapaano pa sila doon sa kumbaga pa pag nihawa sila dinha ni adto sila tagom, mahadlok sila kay basig wala sila makit-an nga trabaho didto, mapasmo sila. So they are not confident. Pero itong millennials, kumbaga pa, pasubo ba kanang bahala na ni naingon ana nga thinking arisgado nga musulod sa usa ka lugar nga wala sila nahibalo. So ingon ana ka optimistic ang mga millennial nga generation. So
I hope that the millennial personality kay nagets ninyo kung unsa, so that we can now proceed to another slides. So here, the difference of millennials to other generations. So ano naman ang kaibahan ng millennials daw sa other generation? So number one, millennials are more educated. Just what I have said before, they are fortunate nga gipa-eskwela sila sa ilang ginikanan. And I know that some of you here belong to millennials and tama naman talaga ito. Millennials are more educated. Kasi nga, umabot kayo ng college, and umabot kayo ng second year. So, educated talaga kayo. So, number two, the number of the female population who has completed education increased. Tama, di ba? Sabi ko kanina, dati is yung thinking ng ibang generation, pag babae ka, hindi ka na mag-aral kasi hindi ka naman mag-provide sa family mo. So sa bahay ka lang, tanga lang ka dito sa inyong balay, magluto ka, hulaton imong hambana. So mo na thinking nila. Pero pag abot sa millennial generation or millennial era, ang number ng mga female o yung mga babae, mas mataas na yung number ng education ng babae compared mo sa kanila doon nga na mga babae sa kanilang generation. So makita nyo na yung difference because almost, not all, but almost female sent to schools, almost females complete their degree, almost females kay mga worker na ron. So makita natin yung difference ng generation ng millennials into other generation. So number three, the number of working women are increased. So they are correlated since kung tapos ka naman ng education mo, nakagraduate ka na, so maghahanap ka talaga ng trabaho. That is why ang mga women are now employed. That is why the number of working women are increased. Number four, millennials are 3 times less likely to get married. So, unsa man ni siya ipasabot ani? According to the study, ang mga millennials daw is dugay na minyo. Sa mga millennials, dugay ng nabuntisan og sayo. Ano ingon ana ba? Kana bitang they are more focused sa ilahang pag-eskwela. They are more focused nga makakita og trabaho, and then kapag nakakita na sila ng trabaho, they enjoy and nalilimutan na rin nila yung love life nila. That is why they are more likely to get married. And they also have the thinking that kanang mag-married ka is samok-samok lang siya. So ang ginatrabaho sa uban is kung makita ninyo sa millennials na siya ni boom kanang mga live-in partners. Mag-live-in lang. 'Di ba? Mga millennials ang nagpasugod-sugod ana. So gets? So number 5, millennials are more racial and ethnically diverse. Just what I've said kanina, makaminyo na silang tagalaing nasod, makaminyo na silang Amerikano, makaminyo na silang Negro, unsa pa man din na mga Indiano, kung unsa pa man din na. And yung mga culture at saka ethics ng ibang bansa is na-adapt na rin dito sa Pilipinas, na-adapt na rin ng millennials. And millennial men are less likely to become a veteran. So may pasabot ani? If we compare those men to other generation or older generation, they are kumbaga pa they are all patriotic. Kumbaga pa kanang kaya nilang ibuwis yung buhay nila para sa bansa. Kumbaga pa sa una, kung sa panahon ng mga Espanyol, sa panahon ng mga Amerikano, ang mga lalaki sa una kay voluntaryo ba moingon nga ay ako na lang na din ipadala kay girahon ko ning mga kuan dinhi, girahon ko ning mga sundalo nga Amerikano, girahon ako ning sundalo nga mga say tawag ani Espanyol. Pero sa millennial, kung i-compare nimo si millennial nga kuan nga men nga lalaki kay papogi o kanang ana ba, bahala mo dinha. Nganong makig-away man ko, o di ba? Ingon ana sila, so they are less likely to become veteran. So less likely sila nga mo serve sa country. Ingon ana. So which is somehow true. Gamay lang man jud sa millennial ang nagsundalo. Nang ingon ana no kay murag mas focus ang mga millennial kung unsaon pag-lift up sa ilahang career.
kung saon pagpadato. Murag ingon ana ang mindset sa mga millennials. And number 7, most of the millennials in today's time live in the metropolitan area. So when we say metropolitan area, pasabot, it is syudad. Diri sa ato sa Davao region is ang metropolitan area kanang mga cities. Davao City, dagko nga man na siya nga city. Tagum City. So most likely daw, kaning mga millennial kay ganahan mo puyo sa syudad. Dili sila ganahan sa bukid mo puyo. Bisag taga bukid na sila mo adto gyud na sila syudad. So ingon ana ingon ana ang difference sa millennial. Whereas sa una, kung i-compare nimo sa other generation, sa older generation, ang katong mga nagpuyo sa bukid, bukid ra gyud to sila kay mahadlok man sila madtog syudad. Mingon man sila nga ay basig ako kaunon dito, ay basig mapasmo ko dito, ay basig walay mo dawat sa kong trabaho dito. So dili na sila moadto sa syudad. So diri lang gyud na sila sa bukid. Pero kining mga millennials, since I told you before that millennials are arisgado. So ganahan na sila mopuyo sa mga metropolitan area. Diba? Makita man gyapon ninyo siguro karon no, mas daghan ang kanang mga nagpuyo sa mga bukid-bukid nga lugar. Kay ganahan na sila mag-adto mag-board sa mga kuan, mag-board sa mga Davao, na sila dito manrabaho. So, pangutan na sila kung pila ilang edad, and you can calculate that one, and you can say nga, they are part of millennial. Di ba? So, that is the difference of the millennial to other generation. And I hope that my explanation is clear, and since I use simple language for you to grasp and comprehend ang atoang topic. Okay? So let's move on to other topics, the image of the millennials. So other generation called millennials are killer of the industry, judging them with their outlooks when it comes to marriage, career path, and simply their perspectives in life. So, di ba? Si old generation, maglagot sa mga millennials. They told millennials nga killer daw sa industry. And somehow, it is true. Kasi nga naman, di ba sabi ko kanina sa millennials, nag-start yung mag-live-in ka lang. Sa other generation, dako na siya kayo nga storya, dili na siya pwede. Mao nang ginadjudge na nila ang mga millennials. Pati itong sinasabi nilang career path. Kasi nga, yung millennials is arisgada, ambisyoso, di ba? So, mauna ang mga older generation, maka-judge din na sila sa mga unsa naman yung bataan ni nga, arisgada ra man ni kaayo, o mag-ingon ana ba? Mag-judge na sila. Mauna ang image ng mga millennials, kumbaga pagahig-ulo, matumanon kung unsa imuhang gusto, ginatuman jud sa iyahang gusto, mauna siya ang image sa millennials para sa older generation. Mauna ilahang pandantaw. But let's bear in mind that good things or bad things, they are still the future leader of the country and business in society and in general. Diba? So, just for example, belong ka sa older generation, bisan pang naglago ta sa millennials, wala po tayo mabuhat kay dili sila man jud pod ang mahimo ng future leaders ato ang country. Dili man pwede nga mo-elect tag presidente nga 90 na kapi ng edad nga kanang dili nakatindog. Alangan ni-elect pod nato mahimong barangay kapitan sa atuang lugar katong atong lulo nga dili na halos makatindog. Diba? Dili pwede. So, ang ginahimo man yung leader sa society karon nga generation is ang mga millennials. Di man pud pwede ang generation C karon ang mag-leader sa society kay wala pa man pud na sila sa ilahang buot nga mag-leader-leader. Diba? So, that is why the statement here said that good things or bad things, they are still the future leader of our country. Sa mga businesses, wala mo po mabuhat ang inyong older generation kung dili ipasa yun ang business sa inyo ha. Diba? Kung naamoy business. Sa society, when it comes to politics, wala man po mabuhat kung dili ipasa sa inyo ha. And so on and so forth. So, next slides. We have here another topic which is adapting to new technology. So, what is new technology? So,
It means that any set of progress and technology which offers significant help over the created technology for a given process is a new technology. Whether it is new invention or an innovation of a previous work, as long as it is new application of scientific knowledge for practical purposes, especially in the industry, it is technology. So just for example, yung cellphone na keypad dati, ngayon touchscreen na, it is technology. Kasi meron man tinatawag na innovation, may pagbabago. Dati is we write on the blackboard and then ngayon naging whiteboard na siya. That is part of technology. At ngayon naging PPT na talaga. So that is part of technology. Anything that na-invent ng isang tao is technology. Noon yung TV is liso-liso. Karon ang TV kay naka-remote control na. May nakikita nyo yung progress niya. Dati yung ref kay dili inverter, karon inverter na. That is part of technology. Okay? So, we have also here millennials on social media. So, millennials today are the biggest and leading generation in the world, and it developed its way to stop with innovation and technology by their side, helping them in terms of media stands and putting them in place where they get hooked with regard to social media habits. Cell phones, laptops, and televisions are the example of technology that they most often get addicted with. So, tama ba yung statement? Ngayon daw, yung mga millennials is addict sa cellphone, laptops, and television. Ito yung mga technology na nakaka-disturb sa mga millennials nowadays. Suguon ka, mas daghan kag oras sa cellphone kontra sa imong study. Right? Mas daghan kag oras magtanaog TV kontra sa imong study or kontra suguon ka or kontra sa paglihok-lihok nimo sa balay. So, ito yung tinatawag natin na addict with technology. So, ito yung mga millennials. They are good with their multitasking capabilities that they can work on school assignment on their computer and do research at their table while taking notes, and later that day, they will sit in front of television to watch a movie and at the same time chatting or texting a friend on Facebook from their phones or laptops. So this statement is actually true. Kasi ang millennial is they do multitasking work, 'di ba? Just for example, I'll give you example ha. Nagahugas kag plato while watching TV. 'Di ba kaya mo 'yun, kaya mo 'yung gawin. Nagatanaw kag TV while chatting on your phone. 'Di ba tama na siya? Mao nang nauna siya ang usually nga ginabuhat nato. Bisan pag nakay ginatrabaho, naga-study ka, naga-chat ka, cellphone sabi tapos study. So, mao na siya ginatawag nga multitasking, and that is how millennials enjoy the social media. That is the attitude of millennials towards social media. Ba? Then number 3, millennials are skilled and capable of doing multitasking compared with the old generation. So ito yung pinaka-advantage ng isang millennials because they are more skilled when it comes to technology and they are more capable of doing multitasking. Kapag sinabi nating multitasking, natatrabaho mo yung isang bagay sabay-sabay sa loob ng isang oras or sa loob ng magkasabay na oras. So, pwede kang kumain habang nag-study, habang nagatingin ng TV, at habang nag-chat. So, kaya mo yun siyang gawin ng sabay-sabay. Sabay-sabay mo yun siyang ginagawa, di ba? O, mao na siya ginatawag nga multitasking, and ang millennials are expert on multitasking. So, less pressure kasi marami kang magawa. Kanang daghan kag mabuhat sa sulod lang sa same nga oras. Kay pwede ka mo chat habang naga-listen ka og music, ba?
pwede ka pud mag-study habang naga-listen kag music. So mao na siya ginatawag nga multitasking. So Facebook is a social networking website where users are free to post their current status, comment on posts, shared photos, and post link about news or an attention-grabbing content outside the Facebook itself. So as of today, Facebook has become the most influential platform for social media and also for business matter. So, di ba? Tama. Very familiar ta diri sa Facebook because murag wala naman siguro tao ro nang walay Facebook. Bisag katong mga bagong anak na ana may Facebook, di ba? Ginahimoan sa ilang mama. So kaning Facebook very familiar ta diri. Makita nang nato ning logo sa Facebook, maka-identify na ta nga, Facebook ni siya. Ba? And this Facebook, sa Facebook, 'di ba, dito natin ginagawa ang kumbaga pa mag-post tayo, magranta sa social media, which is not right, 'di ba? Diri nato na ginabuhat, nasakitan ta, ibutang nato sa social media. Tapos mahilig kay ta magtanaw-tanaw sa ato ang mga likes, mga comment, malipay ta. So mao na siya, mga millennials na siyang attitude. And also Facebook, kung if you look back to our politics um last election, Facebook is one of their platform for campaign. Nangampanya sila through Facebook, through social media. Diba? Nagapost sila ng kung ano-ano, video, kung ano-ano na para pud makuha ng ilahang mga unsay tawag ani kaning mga ideolohiya sa politika. And also, kung moingon pud tag business, kung makita nato karon sa Facebook, naapo din na ang mga ads natin makikita ka drag Jollibee, mabudol pa ka usahay sa Shopee, di ba? Ginagamit na pud ang Facebook for business. So pwede pud ka mag-post, may mukhang online seller, di ba? Daghan nag online seller karon, mag-post sa Facebook and then one of your friend kay kanang nakakita sa imong post so nipalit so nakaginansya ka so ingon ana siya. Ingon ana ang kung unsa ka famous ang Facebook sa pagkakaron. And this is the one of the leading platform in the social media, ang Facebook jud. Ba? So we are very familiar on that kay we ourselves kay naka-experience na kung unsa jud ang naa sa mga Facebook. So we have here social media has become more developed and approved by most of the people in regards to trend and style. It is the most used way as of today for interacting and communicating globally. Diba? We use Messenger, we use Facebook to communicate every person outside our nation, sa mga sa ibang mundo, sa ibang lugar. Then, we can easily exchanging messages through chatting by the use of Messenger, of course. Di ba si Messenger at saka si Facebook, parang magkaisa raman din yan sila. Di ba? Merong ganyan. So, pag nag-post ka, nag-comment yung Amerikano, wow, sexy. O, di ba? So, ito na yung tinatawag natin na communicating and interacting globally. Then another one, the conflict of millennials to social media with their cell phone discharge a chemical that is called dopamine. So, here, ito yung mga possible na makukuha natin na disadvantage ng social media sa atin as human. As a millennial, ito yung tinatawag natin na mga disadvantages ng social media. So si social media, nagre-release o your si cellphone, si laptop, si computer, nagre-release sila ng chemical na tinatawag na dopamine. So ano itong dopamine? Dopamine is that when an individual gets a notification, it will make him, her feel good and better. So kapag, I will give you an example ha, kapag daw may cellphone ka, then, di ba, mag-ana mo na siya, no? Alam mo na yun, na notification, nasa mind mo na yun, notification. So, halimbawa, nag-post ka ng sexy picture mo, then, nagbagting imuhang cellphone, ting! So, in your mind, may notification akong natanggap, na ako yung notification ron. Na-excite ka, gitanaw dayon nimo bisag ka nang nagkalisod na ka gitanaw dayon nimo imong cellphone kay nakay notification niya, smile ka din ha. So possible meron ka ng dopamine
ito yung tinatawag nila na addiction sa Facebook, addiction sa technology, sa computer, sa cellphone. So try to assess yourself kung hala isa ba ko ani? Kasi if you are one of this, then probably you adopted this one, the dopamine, the chemical discharge na tinatawag nila. So meron ka na nito and possible um kaya kumbaga pa possible na very closer ka na sa tinatawag natin na yung mga social media addicts. So kaning mga addict dili lang siya sa drugs, dili lang siya sa kaning sigarilyo, dili lang siya sa kanang ilimnon nga makahubog, kundi na apoy ginatawag nga addict ka sa technology. And that is not a good thing. After all, dili na siya maayo nga butang kay tanan nga sobra is makadaot. So, ang impact ana is pabalik yapon sa atoa. So, try to assess yourself if hala ma-excite na ba ko excited ba ko kung naay magkuan ginauna ba jud nako ni bisag nagkalisod ko kay nakadungog ko ni bagting akong kuan niya naa na jud tong notification chart niya ako ana jud siyang gi-open ana ha so possible kapag ma-assess mo ang sarili mo na hala murag ingon ani man ko oy ano na gyud kanang kumbaga pa butangin na jud og kanang restriction ang imong self nga oy self hinahinay ta self kay basig ako na tong ginaingon ni ma'am nga kanang addict sa technology and pag once nga addict na manggod ka sa technology is what if mawala ang cellphone dili ko lang dili makasurvive kay addict naman ka dihin ana so naa jud mga tao nga nabuang gyud sa social media naay mga tao nga there are some kanang reports nga naay mga nangabuang tungod sa nasubraan og gamit sa social media and hopefully nga since you are enrolled in DDOSC and you are one of my student in our subject which is the talking about um what is this living in the information technology era you will get an advice you will get an knowledge na dapat di ay magbutang kog barrier dapat di ay na ako'y barrier ani so dili siya pwede nang ana dili day pwede nga magpag go to the flow na lang ko nga mo result na ni siya kadaot sa kuha so ingon ana siya ha then another one they express their emotion through social media because they are expecting a response from other and that is what makes them feel good. So naa na ba ni sa inyo ha karon nga kanang mo post mo sa social media kay mangita mo simpatiya sa ubang tao and once that they send or they comment to your post murag malipay mo kay nag-grant mo sa social media unya naay nagkuan dito naay nag-comment niya nalipay ka uy, try to examine yourself kay delikado na siya. And dopamine is the extract. So mao ni siya ha si dopamine. Dopamine is the extract chemical that makes people feel good when they smoke and drinks. So in other words, it is ended extremely addictive. So may gina-release ang technology nga chemical nga ginatawag nga dopamine same sa mga nagasigarilyo o naga-inom. So di ba kung when we observe kanang manigarilyo dili daw dayon na siya makaundang sa ihang pagsigarilyo kay naunsa man na siya tungod kay na-addict na siya sa sigarilyo. Just like for kanang mga palahubog, dili na sila makaundang sa ilahang pagkapalahubog kay na-addict na sila sa ilimnon. So same na sila nga mga addict kanang na-addict mo sa shabu. Dili na sila maundang sa shabu kay na-addict mo sila sa shabu. So same po ang gina-release sa technology. So be careful not indulging yourself too much into technology. Okay? So dapat you know the boundaries, you know the limitation, you know the proper etiquette, the proper usage of technology. Kasi kapag you are knowledgeable and you know that possible dili ka maapektahan ani because technology is very helpful to us. Technology is very much it can make our life more easier. Diba? May tabang dako siyang tabang but use that in a proper way. Dili siya abusive nga pagkapahimulos kay everything that is more, everything that is sobra is mo na siya ang kanang makadaot. Ang tanan nga sobra is makadaot.
So scientists notice that people who spend extra time on their screen doing Facebook, doing Twitter, doing Instagram, etc., experience higher rate of depression than those people who spend less time on social media. Which is, this statement is true. Diba? Kasi those people that use Facebook, use technology, kana bitong sobra-sobra na nga part of their life na nga murag kumawala ang technology is mura na silang mga matay, di ba? Dili man gud sila maka-express jud totally. Kasi lahi ra tong other generation sa una nga kung the study show that other generation most likely to become more depressed, less likely to have a what we call that one, suicidal thinking. Dili kay sila ga-suicide ang sa unang mga panahon. Pero sa karon nga panahon, if you can observe, we are very prone, di ba, sa depression, sa tinatawag nating depression. Ma-depress biya ka usahay magtanaw kag Facebook, labi nagwala kay kwarta. Tanaw ka sa imong friend, dagan kay siya post din ha, anya, dato kay siya. Na-depress ka, di ba? Maayo palagi na siya, mag-comment din kag sana all. Depressed na ka ana day, depressed na ka ana dong. So dili na siya ano. Try to assess yourself. Kapag ingon ana na gani imong thinking, makuan na ka, ma-depress na ka, may palagi to siya ay, di ba? Makaingon ka, maka-assess ka sa imong sarili, may palagi siya kay kanang dato-dato lagi siya nganong ako, ngano man ning ako no, nga na imaw ni mauna, o di ba? Maka-depress na intawon kanang musikag tan og Facebook, Twitter, Instagram. Nya imong barkada magsigig post og lami nga pagkaw nya ikaw wala gyud kaon, di ka ma-depress. So mao na siya. Higher rate of depression than those people who spend less time on social media. Kung sa may naka-advantage aning people spend less time on social media, wala man sila makitaan. So di sila ma-depress. Ikaw nakita kag lami nga pagkaw nya, ikaw wala kay gikaon, na-depress ka. Nya siya kay wala mo siya nakita, na siya ika-depress, di ba? Nakuha niyo tong mga example. So ingon ana siya ha. So try to assess yourself kung naa na ba ka dinhi, and please make some barrier or try to limit yourself to Facebook. Try to limit yourself into social media kay para ma-assess gyud nimo taman imong self, kay lain man pud nga kanang ma-addict mo sa social media, and once nga ikaw addict na ka, dili na ka makabalo kung unsaan tama ug mali. So ingon ana na siya. And another one, example of people addiction on social media. So we have here the list of example. List sa mga example nga to assess that you are addict na into a social media. So ito ha, when people are sitting in the meeting with important people where you are supposed to listen and speaking with them, and you started using phone instead of listening. So for example daw, kung na meeting, instead nga you give your 100% focus to the meeting, and instead of giving feedback to the meeting, wala kay gitrabaho kung dili nag-cellphone ka. Dili ka ganahan sa ilahang gipang-ingon, nag-cellphone ka. Nag-istorya si ma'am sa atubangan, nagklase si ma'am, unya wala ka naminaw, nag-cellphone ka, then you are candidate for addict. Addict on social media. Ha? Isa pa gyud. When person wakes up and start to check his her phone firstly in the morning before saying good morning to his her loved ones, this show that people who experience this show sign of addiction, and like all addiction, sooner or later will destroy relationship, cost time and money, and will make a life miserable. So kaniha, when person wake up and start to check her phone firstly in the morning. Pagbangon nimo, cellphone dayon imong gikuha, gi-check kung naakay notification, gi-check kung naakay message. Hala, pag isa ka dinha, then try to assess yourself. Addict na ka sa social media. So, kapag ma-assess nimo nga addict ka sa social media, unsa man imong buhaton? Of course, do not do this thing anymore. Kay kabalo naman kang halak ka, uy. So, kinahanglan na dyan ko matulog og sayo. So, dili sana ako i-check na kong cellphone. And later on, murag wala na lang na sa inyo ha. Kay, naay case sa una no nga,
Sag malibang siya magdalag cellphone, sag maligo magdalag cellphone, naunsa day ni siya. So addict na siya, na maingon ana no, addict na siya sa social media. So try to check yourself kung kani nga mga example is available ba ni sa inyo, applicable ba ni sa inyo ha. Diba? So we have here many forms of social media. So we have here for individuals. The use of social media is for family, friends, and extended family that use various applications to look and search for opportunity on their career, search people worldwide with their interest, like, and share thought, feelings, insight, and emotion, and engage in the activity of virtual social network. So, mauni siya ang mga form sa social media. For individual na mag-search ka sa imong kapamilya sa layo nga mga lugar. O mao na siya ha, sa inyong mga family, di ba? Kung mag-search ka din apelyido, manggawas na siya tanan. O di ba? Design na siya sa social media. Isa nimo ka click, manggawas na tanan. Ang mga pangalan mag-check na lang ka dito sa imong ipang-add. So mao na siya ha, design sa ingon ana ang social media. Another one, social media is designed for businesses. So social media is a crucial tool that use companies as a platform to find and engage with customers, customer trend, offering good customer service or support, and even drive sales through advertising, marketing, and promoting their product. So, ang social media can assess your interest as a person. So, paano sa niya ma-assess akong interest, ma'am? For example, nag-open kag Facebook. And then, nakakita ka dito ads sa mga lamisa tanan, lamisa nga katong pang aesthetic. Gi-click nimo to siya. The social media will analyze all your clicks. Kung unsa imong gipang-click dito, analyze na sa social media. Ay, bright ni si social media kay he, kung kisa may naggunit ani nga account, he or she can determine what is your interest. Kung nag-click ka og lamisa nga aesthetic, pag-browse nimo ana, tanan nga mga aesthetic nga lamisa mauna nang unod sa imong ads. So, another example, kung nakakita kag kanang advertisement sa Tala. Tala is a lending company or one up lending company, nakita nimo siya. So kana si social media, kaya niya na kumbaga pa i-digest ang tanan nimong interest. So nakita niya nga interested di ay siya sa utang, mangutangay ni siya nga pagkatao. So tanan ang imong i-browse, magpakita din ha puros pangutang nga mga platform, makakita na kadin kung unsa-unsa nga mga sa naman ning ako ang social media nga puros naman ni utang-utang di ba? Kung mag-browse mo kag Shopee, tanan na lang pud mga kuan sa Shopee, ihatag na nato sa imuha tanan social media. So ingon ana siya, kabalo siya mo digest kung unsa imuhang gusto. So bear in mind, by using social media, you are not alone. Kasi meron siyang third party na nakakakita kung ano ang ginagawa mo. Kaya balaan man niya kung unsa imuhang gusto. Mabalaan man niya kung unsa imuhang interest. So kung mag-search ka, be careful. Basta mag-search ko din, walay makabalo sa akong i-search. Big no-no, kay si social media, kaya niya mahibal-an ang imong interest. That is why ginayuse siya nga platform sa business. Kay kung halimbawa imuhang business kutsara, o niya ang isa ka tao dito na accidentally natuklok niya ang kutsara, tanan nga mga advertise sa kutsara, dito na natanan sa iyang social media. Matinganan ka, saan naman ni ako ang ads? Uy, puros naman ni kutsara. Puros naman ni tinidor, puros naman ni sakyanan. Ipakita naman na sa imo ni social media. And makumbinsi ka kadugayan, maunang ginatawag nga mabudol ka sa social media. Okay? So, another one, a real-world example. So, we have here the real-world example of social media. So, kini si F, of course, familiar kaayo ta ani. This is Facebook. So, this is the leading platform of social media around the globe, around the world. Leading platform ang Facebook. So as of January 2019, 2.27 billion users of Facebook. Mo ni siya ang data nga na-collect. So unsa naman ta karon 2019 pa man ni. So we are here now at 2024, so nagdaghan jud ni siya. So another one si YouTube, kaning sa red, na siya 1.9 billion users of YouTube. And by the days goes by, daghan na tag mga vloggers
Kay 2019 pa man ni nga kuan niya, daghan naman tag na-discover karon nga mga vloggers. So, dili na lang ni 1.9 billion users. Mas nidaghan pa ni siya. So kani WhatsApp. So kani WhatsApp ha, kani this one kaning naay mura green dinhi nga naay telephone. Mao ni siya ang symbol ni WhatsApp. So we have 1.5 billion users of WhatsApp. Another one, kaning number 4, which is sikat naman po ni siya karon, this one, si Facebook Messenger. We have 1.3 billion users of Facebook Messenger. Kaning green nga katapad ni Messenger. We have 1.08 billion users of what we call this one, WeChat. So mao ni siya ang ilahang mga logo. So ang tapad ni WeChat kani mao ni siya ginatawag nato nga Instagram. So we have 1 billion users of Instagram. So kinsa man tong naay mga Instagram diri, actually this Instagram kay most popular ning Instagram sa mga artista, ba? Mga follow to follow ra gid siya. Di ba? Mao ni siya Instagram. Then karon pwede naman po nimo ma-connect ang imong Facebook to Instagram. Kung mag-post ka kay Facebook, automatic nga ma-post na siya kay Instagram. So naa na ingon ana. Then kaning murag penguin diri sa kilid. Mao ning ginatawag nga QQ. So wala man ta ingon ani diri sa Pilipinas no, pero naani siya, actually naani siya sa laing bansa. Pwede mapunta mo download ani, pero dili lang siya kaayo common or dili siya popular diri sa Philippines. Kasi ang popular sa ato diri si Facebook, si YouTube, si Messenger, o si Instagram. Maura gyud, o kani si TikTok, diba? Maura. So kani siya, we have this what we call QQ. We have 803 million users of QQ. So kani pod si Star Q-Zone ang tawag ani. We have 531 million users of Q-Zone. Pag nakita ninyo ni siya nga logo, it means Q-Zone. This one, 500 million users of Douyin or TikTok. So sa laing nasod, ang tawag ani is Douyin. So kaning isa, Seno Weibo. 446 million users of Seno Weibo. So mao ni siya ang mga real-world example of social media. Na we say this one real world since people utilize this kind of social media. They do utilize this to communicate, of course, for entertainment purposes and for business purposes. Okay? So we have here millennials' dependency on the internet. So number 1, we have information gathering. So millennials rely on the internet for gathering any information. Tama, di ba? Kung gusto ta og information, we have Google. Mag-search lang ta dito, then mugawas dayon tanan ang mga information. So, mao na siya no, reliable information ma-search na to sa Google. Pero main sa uban nga site kay dili tanan nga ma-search sa Google is true. Di ba? Ang Wikipedia is kanang editable website. So dili ka pwede mo rely tanan sa Wikipedia. So pero katong mga naka-PDF ang mga format, so pwede to siya. So number 2, navigation and transportation, di ba? Meron na tayong mga Waze map, mga Google unsa na siya dinha kanang ginagamit sa mga gawa sa Waze map. Kasi meron yung mga ano-ano pang navigation to get around the area or to go to a specific place. The old way is to grab yourself a map and then will help you navigate. Di ba dati kapag magbiyahe kay magdala pa kag mapa, pero karon dili na kay pwede naman ka mag-research kung asa ka padulong, asa pug ka moagi. But with today advanced technology, all you need is GPS or even smartphone. We have Google Map and Waze. Tama di ay naa na tay Google Map ug naa na pud tay ginatawag nga Waze Map. So kapag iset lang nimo siya, just for example, nakakaroon diri sa Tagum, makita man na sa imong GPS, sa imong location nga naka sa Tagum, nya gusto ka mo adtong Davao, so mag-generate na to siya dalan. So moingon na siya nga okay, keep right, keep left, ana straight, ana. Makita na nimo nga okay, dili na ka kumbaga pa mawala sa imong adtuan. And transportation has been made easier when it comes to commuting. You can even get yourself a cab over your phone with the use of Uber or Grab. So kaning mga Uber or Grab, wala man sa inyo bataan, but then sa Davao is naa ni siya. We can mag-download lang ka og kanang app nga Uber or Grab, and then kung naa ka sa Gmall, pwede na ka dito mo
kumbaga pa mo open sa imong Grab, then mag-pick na ka didto og mga sakyanan kung kinsa ang imong gusto nga mag-adto sa imuha. So ingon ana na siya no, dili na ka magpaabot-paabot kung magpara-para pa ka dinha, dugayan pa kag sakay. So mao ni siya ang mga advantage sa mao ni siya ang help sa internet technology sa transportation. So another one is the communication. So messaging apps such as Messenger and Skype are already used. They are free. All you need is internet connection, di ba? Sa ato karon, we utilize Messenger para sa updates. Pwede pud ka mag-video call kung gimingaw ka sa imong mga kaila, gimingaw ka sa imong loved ones, sa imong mama, sa imong papa. So we can easily open the app and then press their names, then call. Makita na nimo dahil ilahang nabong. Unlike before that we need to write a telegram, then dugay siya mag-abot. So dugay kayo ang communication. Pero karon isa ka ana lang nimo flickering of your finger, then send na. Adto na din sa ilaha ang communication, di ba? Then when it comes to education, it's amazing how technology has evolved. Today, you can already learn and study via your computer. They are already online schools where they will give you books and activities so that you won't need to leave your home. So, naapod gina-offer ang internet or ang technology nato, no, ang nga kaning muok. Sa muok, you can enroll courses, any courses you want, na ay for free, na apoy uban nga for pay. Di ba? So, wala na ka nang, kumbaga pa naa na gyud sa imho kung gusto ka mo eskwela. Ingon ana. And our institution also offered blended learning. As of now, kaning akong ginatrabaho is that I record my voice, I record my demonstration, and then gina-send na ko sa inyo ha. Then you can access bisag nga pa mo sa inyong balay. That's how technology works on education. It's very amazing, di ba? Sa una dili man pwede kay ug dili ka mo eskwela, wala jud ka. Pero karon pwede na kasi naa naman tay blended learning by the help of technology, nag-evolve na gyud ato ang education. So there's no way or kanang dili na bitaw ta mo dawat nga wala na siya ka eskwela kay layo kay ilahang balay, wala na sila kuan didto. So dili na ta makaingon ana. So that is why kanang makaingon ta nga ang education karon is different gyud sa education sa una. And you are so fortunate to have this education right now, di ba? Okay. So, the Google company mission is to organize the world's information and make it universal, accessible, and useful. Tama naman, di ba? Lahat ng information na nasa Google lahat, kapag pag-search nimo mo, gawas yun na tanan din ha. Mao na siya. Google is making us stupid. Somehow true, di ba? Kasi with every click we make in every day that surf the web, Google and other companies collect information and feed us advertisement. It's an economic ploy to drive us to destruction and they gain money. So do you think ang Google is naara na siya din ha, ang social media gibutang ra na siya dira to entertain us, to make our life easier nga kanang walay cambio. Dili naman na uso karon. Kumbaga pa kanang muhatag ka nga walay kapalit, na kung tayo mangingon ana nga mga tao nga muhatag nga walay kapalit, pero dili ni sila kaning mga dagko nga company. Mga gahaman po ni sila, naagyo na siya kapalit permanente. Although si Google makatabang siya sa atoa, pero bear in mind nga sama sa akong giingon nga naay always nga third party. They collect all your information. Kabalo sila mag-access kung asa ka. Kung asa ka karon nag-open og cellphone, kaya i-access ni Google tanan. Kaya ni Google i-analyze ang imuhang pagkatao. Kaya ni Google mabal-ang tanan ang imuhang information. So dili siya safety somehow kay dili na lang man ikaw ang nakabalo sa imuhang personal information. Tama, dili. Diba? Dili na lang ikaw ang nakahibalo sa imuhang interes. Mas nakahibalo pa si Google kontra sa imuhang ginikanan kung sa imuhang mga interes. Sama sa kung giingon kagaina, kapag mag-click ka, one click nimo everyday, gina-feed ka ni Google sa tanan-tanan nga mga advertisement kay gusto pud niya ka nga mabudol. So ingon ana siya ha.
gina-collect niya tanan imong interest unya pag na-analyze na niya imong interest is tagaan na niya kag mga advertisement. Tapos mabudol na ka. The founder of Google company are named Larry Page and Sergey Brin. So silang duha ang founder sa Google company. Larry Page and Sergey Brin. So the two founders made the Google as a search engine that can work to find a variety of information like websites, maps, pictures, videos, and many more. Google are also called web crawler, has a computer program that examine and searching using keyboard content at the billion of website on the World Wide Web. So kapag nakita ninyo ning www, ang pasabot ani is World Wide Web. 'Di ba? Sa HTTPS na ay mga duha ka slash www dot. So kaning www ang pasabot niya ana is World Wide Web. So as what I mentioned before, Google and the two founders aim to analyze all your interest by the use of your clicking. Kapag nag-click ka, kapag nag-visit ka sa kung unsa-unsa nga website, so makita na niya dito kung sa imong interest din, tahagaan na kaniya og mga ads, mga kung unsa-unsa nga mga advertisement to capture all your interest, and syempre ikaw mabudol pud ka, so mo click pud ka didto. Then just for example, may GCash ka, matingala na lang ka nga, hala, dako pa man tong kwarta sa GCash na wala man lagi dinhi So yung ana ang mahitabo. So be careful while using your internet ay while using your social media account. Be careful nga dili jud ka mabudol. And of course, si Google can store all your videos, websites, mga pictures, and many more. So, merong kaso dati na kanang nag-upload siya picture unya dili lang jud ay third party. Si Google is what we say that si Google is third party. Napa jud ay fourth party. Kaning mga hacker nakuha ang iyang pictures. Yun nga, nag-post, naghimong social media account nga, imuhang nawong ang profile dito, pero dili na ito ikaw. Unya, ginangutang og kwarta, nga ikaw ang napriso. O, di ba? Kumbaga, naapoy lain, nga gihimong front ang imong picture, unya, nagchat-chat og laing mga lahi, nagchat-chat og mga Amerikano, unya, nangayo og mga kwarta dito, unya, nagpadala, di ba? Madaghag ingon ana sa tulpo, so ang ginatawag ana is identity theft. Kanang, ang imong identity is iyahang gikawat, nagpakaaron ingon siya nga siya, ikaw. Tapos sa tingala na lang ka, kanang nakuan na ka na day kay kaso, na shocking na lang ka kay nagtrabaho ka niya, kuha kang NBI, ha? Dadi ko'y kaso, niya gipriso kag pinalive niya, dili da ito ikaw. So be careful while using social media account, while using kaning mga Google bitaw. So dapat dili jud ka magpataka gyud. Kanang dapat you know your limitation talaga. And of course kaning videos, most probably dili siya advisable nga magpost ka sa imuhang mga lakaw sa social media. Kay daghan kaayo kumbaga pa when we talk on social media, dili lang ikaw, dili lang katong mga friend mo sa FB ang naa dinha. Kun dili tanan mga tao sa kalibutan is naa dinha. And they can, if they want, they can access all the information. So mura siya kumbaga pa mura bitaw kag nihimog balay nga daghan kaayo kayamanan sulod sa imong balay niya imuha lang giabrihan para sa kawatan. So ingon ana ang mahitabo kapag ni-indulge ka into social media. So be careful, be mindful for your actuation, and of course kaning mga videos ninyo kanang possible, if it is possible, ayaw mo pag-store og mga video nga kanang murag makawala og dignidad. So ingon ana siya ha. So, we also, kanipod siya, no? Send and receive money from friends using Gmail. So, in case you don't know, you can use your Gmail through sending money. Pero dili ni siya common din sa atoa. Kasi diri sa atoa, we use GCash. We use PayMaya in sending monies, right? Pero sa laing naso, they use Gmail through sending monies. So, all you need to do is to upload Google Balance Wallet app and then allow to send and receive money to any email address provider. So, mao ni siya ang mga guidelines. Kung naa na kay Google Wallet Balance app,
mao ni siya no, i-connect na nimo siya sa imong Google account. Just for example sa ato ddosc dot at edu.com, di ba, naingon ana na atay sariling corporate mail. So for example, mao na ato ang gamiton no. So how to make payment? Go to your Gmail, then open the account and click compose. Diba na ani makita din nga compose. Ani oh. Kita na ko sa inyo ha. Wait. Ngayon ani. Pero actually my Gmail kay dili siya, dili ko na ko ang Gmail, dili siya, wala ko nag-download aning kuan, wala ko nag-download aning unsay tawagan ni ani. Wala ko nag-download aning Google Wallet, so wala ko nagagamit ani. Pero ipakita lang ako sa inyo ha kung unsa itsura sa mga Gmail in case you don't know kung saan Gmail. So kani siya ha, Gmail. Skype eh. So I'm going to log in into my account. So if you can see na ako'y tulo ka Google account kay sa iba't iba man ni siya nga mga ano. I have here my personal, then I have here my account, corporate account and USEP. Since I am connected to USEP, then and this is my corporate account at DDOSC. So dito sa DDOSC corporate account, pakita na ko sa inyo. Ito. Ay, kailangan siya ng verify. Ay. So, ito? Ay, meron pala akong message. So, ganito oh. Sa right side, makita ninyo no, na atay ginatawag din nga compose. So, i-click nyo yung compose. Then, labi, ang sa ganitong giingon din hiya. Click compose, go to Gmail, open the account, and click compose, then add the email address of the receiver. So, add a subject and message text, then click then pound sterling symbol. So, kaniha. So, once nga nak-ano na ninyo siya, na-click ninyo ning compose, maingon ani man na siya no. So, i-type na nimo diri ang imuhang padalaan o mensahe. For example, si Leia tong padalaan. Leia Asenas. Leia May. Leia May Taray at DDOSC. Wait lang, Taray dot ddosc.edu.ph. Just for example, no, ganyan. Si Leia May. And then, lagay mo dyan yung subject. Kung saan man ni siya, kung saan man yung inyuhang kuan, payment. For example, payment. O, sulat mo dyan. Payment, ganyan. Then, good day. Mag-greet ka. Good day. Thank you. Wait. Thank you for letting me borrowed your money. Ganyan. So, nag-compose ka na, no? And then, kung halimbawa is, nag-download ako ng apps na katong Google Wallet Balance,
may makita ka dito na yung parang pound, yung parang dollar sign, yung ganito. Yung nani, i-type na lang nako kay wala ko'y dollar sign. Kana. Ay, kani. May makita ka dyan nga ingon ani diri nga nakasingit diri sa ubos may A, just may clips. Dyan may nakasingit dyan na dollar sign. Yun si dollar sign ang i-click mo. So once pag ma-click nimo to si dollar sign, automatically mo adto siya dito sa imuhang Google Wallet balance. Kapag makita na nimo dito, so i-type nimo dito pilang kwarta imuhang gusto i-send. So naa na din ha ay mag-type na kag for example 500. I-click nimo siya. So automatically i-send nimo siya kani imuha ni siyang i-press ang send then automatically kapag usog pud imuhang net ha. I'm not saying na applicable ni siya sa walay internet. So applicable lang gyud ni siya sa na internet. Pag send nimo og send, automatically mosulod pud to sa Google account balance dito sa imuhang gisendan. Just for example, nag-send ko, so ang kwarta mosulod kang Lea May Taray at ddosc.edu.ph. So yun ana ang mahitabo ha. Okay. So ingon ani siya pag mag-open ka og Gmail nimo so mana siya compose so dira ka mag-adto. Okay? So padayon ta. So, di ba? Send money via Google Wallet. Click on add debit card. Na siya nakatawag diri nga debit card. Then add the debit card or debit card details. Enter the amount you want to send. So kapag na-enter na nimo ang amount nga gusto nimo i-send, have one more spot check. When you're happy, click on send. So naingan ana siya nga mahitabo. Kapag na-send na nimo, so automatically ma-transfer na ang imuhang kwarta ma-transfer na dito sa gisenda nimo nga Gmail. So dili sa Pilipinas is dili siya kaayo common since dili man yata jud siya ginagamit diri sa Pilipinas. Pero as I've researched sa US is common din siya ginagamit nila kasi kapag Google daw ang ilahang ginasendan according to them is dili siya prone sa kanang scam. Kaya ang GCash manggod is na tendency nga pwede ka ma-scam sa GCash. Matingala kay nawala lagi ako ang kwarta din sa GCash, di ba? Na mga ingon ana nga mga senaryo. So, mas kuan siya, mas kumbaga pa mas secure ang imuhang kwarta kapag nagamit kag Gmail wallet balance. Okay? So, we have here overview of new technological development. So, how technology changed the world? So, technology changed the education system. Technology changed the method of communicating. Check, di ba? Dati, from sulat-sulat, pwede na ta isa na lang ka-click sa atong finger, maka-send na dayon ta, maka-communicate na dayon ta. Dati, ang education is education acquired purely in the four corners of classroom. But when technology in, dili na siya, no? Pwede na ta sa mga blended learning, pwede na ta nga mag-online class permanente, kanang mga ingon na bitaw, and naa na gani karon nag-offer og mga masters and doctor degree nga purely online. Mag-module lang, mag-answer lang din ha, and then makagraduate na sila. So, di ba? That's how technology changed our education. And of course, dili na siya same sa una nga magbetay max kag mga Manila paper, mga kartulina, magsulat-sulat kag pentel pen or unsa-unsa ba. Pero kung if we use the more advanced way of technology, we also have that blackboard nga dili siya matawag din siya nga blackboard, no? It is what we called unsa gani na siya oy kana bitaw mura siya mura siya screen board nga pwede na ka dito mag-type, dili na ka magkapoy og erase nga mano-mano kay mag na siya touchscreen siya nga blackboard ba mag-ana na lang ka ma-delete na siya. So diri sa Mindanao is ang Ateneo nagagamit og ingon ana nga mga blackboard. And dili na pud ka makakita sa ilaha didto nga magdala silag mga bag, magdala silag mga notebook, magdala silag mga lapis, gikapoy na silag sulat-sulat. No, dili na kay naa na sila mga notepad. More on technology na gid sila. They utilize the technology when it comes to education. So ingon ana na sila ka high-tech didto Sa mga mostly makita nato na siya sa mga private schools. And then technology change people health. Just what I've discussed nga kanang mas prone ang mga tao karon sa depression.
Sa una dili man, karon ang mga tao kay prone jud sa depression, and of course it makes people lazy. So mabawasan imong time, dili na ka maka-exercise, di ba? Wala na exercise nga mahitabo, and somehow maluya ka. Kaya wala naman ka exercise. So ang imong health na at risk. Ngin siya. So that's how technology changed our world. And another one, what are new technological development? So we have here artificial intelligence, or mao ning ginatawag nato nga mga AI. So kung makita nimo ni siya, no, si robot nagkumusta siya sa kamot sa tao. Diba? Gi-embrace na sa human being karon ang AI. Bisan gani sa mga student, di ba, nagagamit ang mga AI kay mag-search. So which is not good so far. So we also have 3D painting. So dati yung mga painting natin, this is sa katabi ng kuan, kamot nga nagkumusta. Ang mga painting nato sa una is plain painting lang jud, pero karon 3D na, so mura na siya guhi, pero painting dai siya. Di ba? We also have Google Glass. So sa maning Google Glass, dili ni siya ingon nga antipara lang. So when you see this, if you observe the picture, na siya camera. So kani siya most probably ginagamit ni siya sa mga naa sa mga Amerika, sa taga US, mao ni niyang ginagamit. Kasi kapag suot nimo siya sa isa ka classroom, tanan ginaingon sa imong teacher, ma-encode niya, na siya capacity to encode. And sa diri dapit sa imong mata, makita nimo din na ang mga typing, di ba? Kay naaman siya lens. So ingon ana siya ka kuan, ingon ana siya ka high tech. So matingala na lang ka, mag-ana-ana na lang ka dinha, tapos naga-type na siya dinha, mura na siya cellphone, naanan sa imong mata. Dili na ka mahago. So mao ning ginatawag nga Google Glass. So pwede ka mag-research anything, anywhere, anything you want diri sa Google Glass. So ingon na siya ka high tech. So murag ambot lang og naay Pinoy nga naingon ani, wala pud kabalo, pero kung nakaingon ani ikaw na pinaka high tech. So this one, Oculus Rift. So kini siya ginahimo pud niya ni ang isa ka butang nga mahimo niyang 3D. So kanina aming ani sa una, butang nimo imong cellphone, magtanaw ko sa lida, imo na siyang i-ana sa imong mata, isuot na nimo siya, so mura na kag naa sa sinihan. Feeling nimo kay ikaw ang bida didto sa imong gitan-aw, kay duol naman siya kay sa imuha. So ingon ani ni siya ha, mao ning Oculus Rift. Then another one, how much technology changed over time. So number one is communication, na change sa technology. Number two, ang bills payment and money transfer. Of course, dili na ta magpadala og kwarta through LBC, kay pag send na ko karon maabot din sa imuha. Di ba? Naingon ana na siya kapaspas, and kaning entertainment. So dili na ta kinahanglan mo adto kung asa pa, kay naa na tanan, everything is in our cellphone na. Everything is in internet. Mag-search lang ka din ha kung gusto ka, kung sa imong gusto nga tan-awon, naa na dayon, so ma-entertain na ka. Di ba? Ingon ana kapaspas ang technology. So another one, how technology that could change the world. So, nata example diri, we have agricultural drones. Diba we use na karon drones sa kaning agricultural drones dati manggod, when we talk about farmers, si farmers kay kung maghatag siya mga abono o mag-spray siya pesticide, kanang magkuangkuan naman siya magmano-mano, spray ana abono no, ana labay-labay. Tapos mag-spray siya og kanang mga kanang kung sa iyang gusto nga spray din ha. Pero karon is pwede na ang drone ang maghimo ana. Magpalupad na lang ka og drone, and imo na lang siya i-remote, mag-spray na sa imong mga pananom. So makita na nimo sa imong smartphone nga na human na diri nga side, diri na pud ko sa pika side. So ingon ana siya. Then ultra private smartphones, di ba? We also time to time nag-evolve ang atong phone. Di ba? Katong sa una kay keypad, karon is Android na. Naano po lahi nga innovation sa phone. Naano po tay ginatawag nga brain mapping. So maning brain mapping. So kaning brain mapping is that kana bitawng wait lang. Kaning neurologists have worked decades just to understand how the brain works. So mao ni siya ang ginatawag nga dimensions ato ang brain nga pwede na siya mahimong digital. Pero I don't know kung
ano ba gyud siya, kaning possible ba gyud siya nga maano siya, ma ma-achieve siya, pero I think sa laing nasod is nagaingon ani sila. And we also have microscale 3D painting. So, just what sa example kagaina, kan siya nga example, so dili na lang siya purely nga kanang mag-drawing ta nga walay kabuhay-buhay, pero naa na siya kanang kung makita nimo kanang naka 3D na siya, so pagtan-aw nimo murag tinuod pero drawing ra di ay siya. So ingon ana siya ha. And this one, the genome editing. So, genome editing, mao ni siya ang ginatawag nga katong nagakuan dito sa ato ang mga DNA. This allowed us to fertilize eggs and help researcher and doctor to study ailments such as autism and Alzheimer's by identifying the genetic information or genetic mutation of the certain patient. Mao ni siya ang ginatawag nga genome editing. Ginatanaw nila ang atong mga genetics, and possible that scientists can invent a kaning um medicine nga kanang tambal dito sa katong mga malimtanon, mga unsay ko sa malimtanon, kanang mga nagkaroon ng mga Alzheimer's, kasi hindi naman na siya maayo gud nga mga sakit kanang magka-Alzheimer's ka. Dili na siya maayo-ayo nga mga sakit. So possible kaning genome editing, it is launch successfully sa ilahang mga studies nila. So possible mahimo nato ni siyang mapakinabangan. Okay? So, in summary, millennials are the generation who witness the progress of technology. So, ang ginatawag nga millennials daw is katong generation nga naka-witness jud kung unsa ang progress sa technology. So, kaning mga generation karon nga bagong anak 2000 to 2024 is what we call the Generation Z. Dili sila appeal sa millennials kasi si technology are kumbaga pa si millennials kay sila tong mga tao nga nakasaksi jud kung paunsa nag-evolve ang technology, di ba? Kaning mga tao ages 28 to 40, pila to siya nga years, pila to ka years gani ang bracket ni millennials, 20 to 28 to 42 years old. So, ang age bracket is 28 to 42 years old. Sila tong mga tao nga nakita gyud nila kung unsa ang progress ni technology from scratch, from katong TV nga karat-karat nga dili colored, through nahimo na lang colored, nahimo na lang nga naka-remote na, then nahimo na lang karon touchscreen ang TV. Then naanay mga Netflix o kung unsa-unsa pa. So sila ang naka-witness gyud ana sa progress ni technology. From tractor na pwede na ka mag-drone di ay nga mag-fertilize sa imuhang mga pananom, from cellphone nga 5110 sa karon nga mga Android phones, di ba? Si millennials tanan ang naka-witness ana. That is why they are called millennials, kasi diri gyud ni boom sa ilahang nga generation ang technology. Sila gyud kanang pag-anak sa ilaha mao gyud pagsugod sa technology gyud. From sa una katong computer nga kanang dako kay likod unya kinahanglan pa kag diskit, wala pa USB sa una, hantod sa nahimo na lang USB, hantod sa karon nga mag-drive na lang ta, Google Drive dira na lang ka mag-send nya, di ba? Ingon ana siya. So millennials are the generation who witness the progress of technology. So although there are loads of opinion on our usage of technology, it has been a big help to us. Technology continues to progress each and every day, and it helps us to carry on. So, but dili lang siya pwede nga abusuhon. Kay everything that is sobra is makadaot. So, that's all, and thank you for listening.